ibon. Verse 21, sinabi ni Saul, nagkamali nga ako, David, aking anak. Magbalik ka na at hindi na kita gagawa ng masama sapagkat sa araw na ito'y hindi mo na naman ako pinatay. Naging hangal ako. Napakalaki ng kasalanan ko. Verse 22, sumagot si David, narito ang inyong sibat, mahal na hari, ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay ginagantimpalaan ni Yahweh. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Verse 24, pinahalagahan ko ngayon ang inyong buhay at naway ganoon din ang gawin sa akin ni Yahweh. Naway iligtas niya ako sa lahat ng kaguluhan. Verse 25, sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka ng Diyos, anak, marami pang gawaing naghihintay sa iyo at tiyak kong magtatagumpay ka. Pagkatapos ito'y lumakad si David at umuwi naman si Saul. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Po, manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kabutihan at kadakilaan. Maraming pong salamat sa bawat mga talata na binasa ng iyo pong mga anak at ito po ang nagbigay sa amin na kami ay matutuloy sa kabutihan maging sa puso po ni David ang kagandahang loob. Kami ay nagpapasalamat sapagkat sa bawat mga salitang yan, marami po kaming natututunan, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, pagpalain mo po ang bawat mga nagbasa at higit sa lahat, yung pong walang sawang patuloy na nakikinig at nakikinig ng iyo pong mga salita, patuloy mo po silang palalimin hanggang sa kaibuturan ng kanila pong mga puso. Salamat po sa iyo, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. And salamat po sa mga nagbabasa sa ulitin, House of Refuge Community Online Worship Celebration ngayong hapon. March 15, 2026 at nagpapatuloy po tayo na nagpapasuri sa Panginoon. Ang ganda ng Bible study natin, paganda ng paganda and praying na makuha natin ang pagtawag ng Diyos sa atin. So ngayon, dadako po tayo sa ating opening prayer at mag-start po tayo na at the beginning magpasuri sa Panginoon. Tawagin po natin si Sister Marlene Almahar na maggagawa ng opening prayer ngayong hapon. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay magdarako na sa ating scripture reading. Nasa awit po. Sa aklat po ng awit, chapter 62, verse 1 to 2. Ang sabi po rito, sa verse 1, tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita sa hahapong ito. Tayo po ay darako na sa ating panalangin. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Oh, hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming po salamat sa hapong ito. Tunay nga po, Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kadakilaan, katapatan sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. At sa oras din po ito, patuloy mo pong saliksikin ang aming pong mga puso't isipan, Panginoon. Alam po namin na marami pa po kami nagawang mga pagkukulang, pagkakasala, mga kahinaan, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, patawarin mo po kami. Patuloy mo po kami linisin upang kami maging karapat-dapat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, sa hapong ito, Lord God. Panginoon, patuloy po namin sa iyo pinagkakatiwala ang aming gawain, magmula po sa aming panambahan, pag-aawitan. Ikaw nga po, Diyos, ang siyang patuloy naming maitaas, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy naming masamba, Panginoon, sa hapong ito, Lord God. Pangunahan mo po ang bawat sa amin. Inaanyayahan po namin ang iyong presensya, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon. Maging ng kabadal na Espiritu Santo, Lord God. Pangunahan mo po kami, O Diyos, sa aming pagsamba at pagpupuri sa hapong ito at maging sa aming pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Buksan mo po ng lubusan ang aming pong puso, Panginoon. Hayaan mo po ang salita mo'y patuloy na tumimo sa aming pong mga buhay
upang ito ang maging gabay namin at maging kalakasan, kagalingan namin, Panginoon, at higit sa lahat upang kami matutong sumunod at magmahal sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, marami pong salamat sa mga labi pang oras. Patuloy po namin sa iyo itinatalaga, Panginoon. Samahan mo po kami at patuloy mong pagpalain ang gawain ito, Lord God. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat. Nawa mong himala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa buong isang linggo, Lord God, purihin ka, dakilain ka. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan. Palakpak sa Panginoon. At eto na ang masipag nating kapatid na tinawag ng Diyos. Nako, aawit talaga siya sa Panginoon. Buong bansa ay pupuntahan niya para aawit niya. Dala-dala niya ang bandera ng Diyos at ang tagumpay ng House of Refuge. Amen? Kaya let's welcome! Mga trompeta, ihanda na natin. Hallelujah. Ang saya, kahit ako lang mag-isa at si Brother Yunsan, damang-dama namin na ng Diyos. Amen. Kaya let's welcome Sister Beth Albelda ng House of Refuge sa ating praise and worship. Handa natin ang ating mga puso, mga kapatid. Amen? Amen. Magandang hapon sa ating lahat. God is good. Palagi nating idedeklara na ang Diyos ay mabuti at tapat sa ating mga buhay. Ang saya-saya, no, sa Alegria, sa kung saan-saan lupalop tayo ng mundo, sa Isabela, sa Taiwan, everywhere, sama-sama tayo. Bagamat hindi tayo nagkikita-kita physically, but still, we can worship and praise the Lord in one accord through our mga kamay, mga bibig, at ang alam ko ang Diyos ay mapapapurihan ngayong hapon. So, inaanyayahan ko ang bawat isa, tayong lahat ay tumayo at sama-sama tayong magpuri sa Diyos. Hallelujah! I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know that standing and believing I can do all things through Christ who strengthens me. Hey. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. Hey, I know. Hey, standing and believing I can do all things through Christ who strengthens me. Hey, I can move the mountain. I can do all things
Thank you, Lord. Indeed, God, we believe that we can do all things through you. Sapagkat ikaw ang kasama namin. Maraming salamat, O Diyos, dahil kahit hindi ka namin nakita, kami ay nagtitiwala, Panginoon, dahil sa maraming bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. This afternoon, we just want to worship you. We just want to say that you are worthy of all, Panginoon, na ginagawa namin. And we honor you, God. Salamat sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Your name be exalted. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb.
Hallelujah. It's worthy, worthy, worthy are you, Lord. Hallelujah. Oh, we lift you up, Lord Jesus. You are worthy of our praises, Lord. You are worthy of our worship. You are worthy, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, sing your praises to the Lord, for he is worthy. We honor you. Hallelujah. Oh, good to sing praises to the Lord. Come on, church. Sing your praises to the Lord, for he is worthy of our worship. Hallelujah. We worship you. We worship you. We honor your holiness, Lord. Hallelujah. Oh, glory to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Indeed, you are worthy of our praises, Lord. We honor you, Lord. We give you all the glory and power, for all these things belongs to you. Maraming salamat, Panginoon, for this afternoon. We thank you for gathering us together just to worship you alone. Maraming salamat, Panginoon, for the freedom, for the privilege, for the opportunity, Panginoon, that we can worship you in spirit and in truth. Lord, ngayong hapon, nais namin ibigay sa iyo ang lahat ng papuri. Patuloy na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, move upon our hearts, upon our minds. Open up our ears, Lord, that we may grasp every message na gusto mong ibigay sa amin ngayong hapon. Maraming salamat ngayon pa lang, Panginoon, sa katagumpayan, sa maraming bagay na gagawin mo sa aming buhay. We know, God, that you have something in store for us this afternoon. Amen. Listen carefully, O God, and obey your word accordingly. Marami pong salamat, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. And amen. Ito na po ng Panginoon. God is good. Hallelujah. Yeah. Wow. So, darato na tayo sa ating Holy Communion. Tawagin po natin ang atong Pastor Wilfred Almahar. Handa po natin ang ating mga elements. Amen. Salamat, Sister Grace. Pagpalain ka ng ating Panginoon at kitang-kita ko yung laki ng iyong larawan dyan sa iyong tahanan. Amen. Kaya yun, maraming pong salamat sa Diyos at tayo po ay patuloy nating inaalaala ang kabutihan po ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit kailangan po nating patuloy na alalahanin yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kasi alam niyo, ang buhay po ng bawat isa sa atin, ang mga nagmamahal sa Diyos, ay hindi po kinakalimutan po ng Panginoon. Alam niyo po, kahit isang saglit, hindi po tayo kinakalimutan po ng Panginoon. Alam niyo ho, sa aklat po ng Isaiah 49, makikita po natin, hallelujah, na ang ating pangalan ay nakaukit sa palad po ng ating pong Panginoon. Kaya yung pong kabutihan, no, na ginawa ng Diyos sa krus po ng Kalbaryo, yung butas sa kanyang dalawang kamay, yun po ang pangalan, yun po yung pagmamahal na ipinumala sa sangkatauhan at maging sa buhay po ng bawat isa sa atin, ganun ka kamahal ng Diyos. Kaya kailangan, no, sa atin po mga ginagawa katulad po ng ganito, bigyan po natin ito ng kahalagahan, no, katapatan at pagmamahal po sa ating pong Panginoon kasi ginawa po niya, no. Yung pong siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, siya ay napako, yung po ay nang dahil sa pagmamahal sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen? Kaya wag po nating kalilimutan, ganun ka kamahal. Pag nakita mo yung butas sa palad ng ating pong Panginoon, ganun ka, kahit saglit, hindi ka kinakalimutan ng ating pong Panginoon. Kaya ang magagawa mo lamang sa pagkakataon na katulad ng ganitong pagtitipon, yun siya suklian mo ng may katapatan sa harapan po ng ating pong Panginoon, matatanggap mo yung mga inaasahan mo sa harapan po ng ating pong Panginoon. Amen?
Hallelujah! Kaya isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Yan. Yun, po rin po ang ating Panginoon at ihanda po natin ang ating mga elemento, yung tinapay at saka yung juice. Hallelujah, sapagkat ang sabi po ng ating pong Panginoon dito po sa 1 Corinthians 11 verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo noong gabing siya pinagkanulo, ang Panginoon ay dumampot ng tinapay. Hallelujah. Recording stopped. At nagpasalamat at pinagpirapirasyon at sinabi, ito ang aking katawan, inihahandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin na pasalamatan ang Panginoon at kanin po natin. Thank you, Lord. Kung hawak na po natin, ang sabi po sa verse 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating pasalamatan at inumin po natin. Thank you, Lord. Hallelujah! Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kadakilaan sa oras na ito, Panginoon. Gabayan mo po at patuloy na pangunahan ang anak mo na gagamitin mo, maranasan ang bawat makikinig ng iyo pong mga salita at maranasan ang kapangyarihan mo, ang presensya mo po, Panginoon, na sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, pagpalain mo at pagpalain ang bawat mga salita na lalabas po sa kanya pong bibig, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng kanya pong sasabihin at gagawin sa oras pong ito, Panginoon. Salamat po sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen! 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 Ang saya. Alam mo po na wala tayong gagawin kundi mag-praise the Lord, mag-hallelujah, mag-thank you. Wala po tayong babanggitin kung yun lang po dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? Marami na po tayong nabasa sa ating mga Bible study. Marami na po tayong mga natutunan sa aklat ng Bible, ang mga karakter nila. Pero isa lang po ang nais ng Diyos, kundi yung mga magagandang salita, yung bless. Kaya tagumpay natin sa House of Refuge, sa Diyos po natin hingiin. Amen? So, ang pinaka-importanting part sa ating program, hallelujah, tinawag tayo ng Diyos para makinig, at tinawag din tayo ng Diyos para gawin ang lahat ng ating mga napapakinggan. Kaya nga, ngayong hapon, tawagin po natin ang ating preacher. Tinawag po siya dyan ng Panginoon, kaya ready din siya. Tawagin po natin ang beautiful natin na taga Mindanao, Sister Lilia. Hallelujah. Palakpakan ng Panginoon sa lugar ng Mindanao. Ganda Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Grace. Nakakahawa yung saya mo at ngiti mo. Thank you, Lord. Praise God. Good to see you. Kaya blessing ka talaga sa House of Refuge. At ngayong hapon din naman po, masaya ding tingnan ang Montalban dahil nagkasama-sama ang ating mga pastor. Nandyan sila Pastor Mario, Pastor Wilfred at Pastora Tess. Nakita ko kasi si Pastora Tess. Kasama ng kanilang mga mahal, magaganda at mahal na mga may bahay, mga asawa nila Pastora Beth at Pastora Marilyn. Okay, so maraming salamat po. Congratulations sa ating House of Refuge Montalban dahil ika-third anniversary na po nila ngayong araw na ito. Kaya lahat po tayo
tayo dito sa House of Refuge, we rejoice with them. God is faithful and true. Hallelujah. At ngayong hapon na to mga kapatid, napakaganda po ng topic na we'll talk about, no? So, ang topic po natin ngayong hapon na to ay isa sa mga katuruan din ni James, no, Santiago. Dahil for this past weeks, ang lahat po ng itinuturo sa atin ng ating mahal na pastor na si Pastor Mario ay mula sa aklat ng Santiago, ng James. So last week po, naturuan tayo tungkol sa pakikinig at pagsasagawa. And that was from James chapter 1 verses 19 to 25. And that is to be doers of the word. At ngayon naman, ngayong hapon na to mga kapatid, we're talking about James chapter 2 na. We'll talk about James chapter 2 verses 1 to 13. At ito po ay tungkol sa pagmamahal sa iyong kapwa katulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Maganda po ito mga kapatid. This is really very good and I thank Pastor Mario dahil binigay po niya sa akin ang topic na ito at marami din po akong natutunan. Una po akong naturuan ng ating Panginoon habang ginagawa ko po ito. Kaya bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa panahon na ito na ibinigay mo sa aming lahat. Lord God, we ask for your presence this afternoon, Lord. Lord, nasa iba't ibang lugar kami, Panginoon, but we serve the same God. We have the same Lord. Maraming salamat, Panginoon, that your Holy Spirit, Lord God, shall come upon us this afternoon at masisilip namin ang iyong puso, Panginoon. Makikita namin, Lord God, ang mga bagay na mahalaga sa iyo at ngayon ay ituturo mo sa amin. Lord, thank you for using me, Lord, your humble servant, Lord, to deliver your message, Lord God, to each and every one of us. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako sa mga sasabihin ko at ibibigay ko po ng mga katuruan na nagmumula sa inyo. Maraming salamat, Lord. Bless this afternoon at bless each and every one of us, O Lord God, na nakikinig ngayong hapon na to. Not by might, nor by power, but by your Spirit, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So sinabi ko na po kanina mga kapatid, na ang ating text po ay nagmumula sa James chapter 2 verses 1 to 13. So maganda siguro basahin muna natin, no, ang buong talata mula sa verse 1 hanggang verse 13. Hallelujah. Ito po ay babala laban sa pagtatangi. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo, at sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan, o kaya'y sa sahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit, hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos?
Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala. At batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalunya, ay siya ring nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang awang hahatulan ang di marunong maawa. Ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, nung binasa ko ito, napakabigat talaga ng mga salita na sinabi dito ni James sa chapter 2 verses 1 to 13. Ito ay isang babala. Babala sa lahat ng mananampalataya against showing favoritism. Isang babala sa pagtatangi sa kapwa natin base sa yaman or social status. At nabasa natin kanina, tinawag ito ng ating Panginoon na malalang kasalanan, serious sin that contradicts faith in Jesus, na sumasalungat sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. God chooses the poor to be rich in faith. Pinili ng Diyos ang mga mahihirap na maging mayaman sa pananampalataya dahil wala na silang mahahanap pa na tutulong sa kanila, ang Diyos lamang. Kaya making partiality a violation. It's a violation of the royal law. That is to love our neighbors. Kaya pag nagtatangi tayo mga kapatid, ito ay paglabag na ng utos ng hari. At ano ang utos ng hari? Ibigin mo ang iyong sarili katulad ng ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya we must act with mercy. Dapat kumilos tayo na may awa sa ating puso. Dahil alam natin na nagtatagumpay ang awa sa mga paghahatol. Mercy triumphs over judgment. Kaya dito sa James chapter 2 verses 1 to 13, isa-isahin natin mga kapatid, ano-ano ba ang mga bagay na itinuro sa atin ni James, ni Santiago? At meron po akong iilan na mga nakita o gustong i-share sa ating lahat. At ako po yung una. Ako po una mga kapatid dahil every time na mag-prepare ng isang i-share na mga bagay sa ating mga kapatid, ang naghahanda, ang nag-aaral, ang unang matuturuan. At isang bagay, number 1, the first thing na naituro sa atin ni Santiago, number 1, the call to avoid partiality. Ito ay isang udyok na iwasan ang pagtatangi. Basahin natin ulit, verses 1 to 4. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadimit ng magara, at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan, o kaya'y sa sahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo
at humahatol ng mali. Mga kapatid, dito sinabi ni James that treating people differently based on appearance, wealth, or status, no? Pag ang pag-treat natin sa mga tao, kung iba-iba, may tinatangi tayo base sa kanilang appearance, sa yaman, or sa social status, katulad ng pagbibigay natin ng mga magagandang pwesto sa mga mayayaman. No, yung pinakamasarap na pagkain ibigay natin sa mayayaman. Tapos sa sahig na lang upo ang mahihirap. Tapos yung tira-tira na lang sa mahihirap. Is labeled, tinatawag ni James na isang evil thought, masamang pag-iisip, and is a violation of God's law. Labag ito sa kautusan ng ating Panginoon. We must learn to see one another as humans created in the image of God. Kailangan matuto tayo na tingnan natin ang ating kapwa bilang mga tao na hinugis, na ginawa in the image of our God. We are equal and we are the same sa tingin ng ating Panginoon. Lahat tayo ay pantay-pantay sa ating Panginoon. Number 2, pangalawang bagay mga kapatid. Sa ating binasa kanina, makikita natin that God favors the poor. Talagang binibigyan ng pabor ng Diyos ang mga mahihirap. Let's read again verses 5 to 7. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mga kapatid, makikita natin, sobrang malapit ang puso ng ating Panginoon sa mga mahihirap. God favors the poor. God has chosen the poor of this world to be rich in faith. Pinili ng Diyos ang mga mahihirap na maging mayaman sa pananampalataya. Bakit mga kapatid? Dahil wala na silang malalapitan. Ang Diyos na ang kanilang kakampi, umiiyak araw-araw sa Panginoon. And they are heirs of the kingdom. Sila ang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Showing partiality dishonors those whom God honors. Ang pagpapakita ng pagtatangi ay nagbabaliwala lamang sa mga taong binibigyang halaga ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kitang-kita talaga binubuksan ng ating Panginoon ang kanyang puso. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, tinuturuan tayo, let us have a heart for the poor because God favors the poor. In Proverbs chapter 19 verse 17, makikita natin dito, talagang pinakita na ni Lord ang kanyang puso. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Mga kapatid, itong passage na ito, nagha-highlight na tinitingnan ng ating Panginoon na ang ating mga kabutihan at kabaitan at pagmamahal sa mga nangangailangan ay isang pagpapautang sa Diyos. At siya ay nangangako na siya ay magbabayad. He will reward that act of kindness.
Parang sinabi, may utang ako sa iyo, sabi ng Panginoon, at babayaran kita. Mga kapatid, kitang-kita natin the heart of God for the poor. Kaya ayaw ni Lord na tayo ay merong partiality. Hindi tayo dapat nagtatangi. Never look down on the poor, for the heart of the Lord is with them. Huwag natin hamakin ang mga mahihirap dahil ang puso ng Diyos ay nasa kanila. Hallelujah. At nabasa ko pa ito mga kapatid. Matthew chapter 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Pinagpala ang mga taong walang inasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kaya sinabi ng Panginoon, they are heirs to the kingdom of God. Sila ang mga heirs ng kaharian ng langit. Ang pangatlong bagay mga kapatid na ating matutunan mula sa James chapter 2. God's people are called to reflect His character and His kingdom. Tayong mga anak ng Diyos, tayo ay tinawag na maipapakita natin sa mundo ang kaugalian ng ating Panginoon at ang kanyang kaharian. Basahin natin ang verse 8. Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari, ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Gusto ng Panginoon that we will reflect His character, that God loves the poor, kaya tayo din ng mga anak ng Diyos ay binibigyan natin ng halaga ang mga mahihirap. The royal law, ano ang utos ng hari? Loving your neighbor as yourself is the standard. Ito ang standard ng hari ng ating Panginoon. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Partiality violates this fundamental principle. Kung meron tayong pagtatangi, mga kapatid, lumalabag na tayo sa kautusan ng ating Panginoon. Pang-apat na bagay, mga kapatid, na matutunan natin mula sa James chapter 2 is to live in the light of liberty. Ito ay mamuhay sa ilalim ng liwanag ng kalayaan. No, God has already set us free, and let us live in the light of liberty. Basahin natin ulit verses 9 to 13. Ngunit, kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala, at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, huwag kang mangangalunya, ay siya ring nagsabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Dito sa verses na ito, from verse 9 to 13, apat na bagay ang makukuha natin at mapupulot natin. Una, actionable faith. Ito yung pananampalataya na may gawa. Pananampalataya na kumikilos, makikita natin sa ating pagkikilos at pamumuhay. James challenges us to move beyond intellectual belief. Hinahamon tayo ni James na tayo ay kumilos. More than what we know. Ang dami na ng mga information na tutunan natin. Natuturoan na tayo. Ang dami na nating memory verse. Alam na natin. Pero ipakita natin, mga kapatid,
let us ensure it that it shall be seen in our daily conduct. Makikita sa ating pamumuhay, sa araw-araw na pamumuhay, mga kapatid. What we say and do reflects our salvation. Kung ano ang ating sinasabi at nakikita din sa ating gawa, ito ay nagpapakita na tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon, tinatanggap natin, inaaral natin, at ginagawa natin. That is actionable faith. Pangalawang bagay, mga kapatid, the law of freedom. The law of freedom. Katulad sa nababasa natin sa Old Testament, ang daming commandments. Isa doon lamang, kahit gawin natin ang siyam, ngunit nagkamali tayo sa isa. Kasalanan pa rin. Meron pa rin condemnation. But the law of freedom comes from the Lord Jesus Christ. The grace that sets us free. Ito yung kalayaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. The life-giving rule of Christ that empowers us to live righteously. Ang kapangyarihan ni Kristo ang nagbibigay sa atin, empowers us. What Jesus Christ did on the cross empowers us to live righteously. Na tayo ay mamuhay ng marangal at gumawa ng tama. We are being set free by the grace of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Kaya tayo ay remember palagi through our communion every Sunday. We always remember the goodness of God because we live according to the grace that God has given unto us. Pangatlong bagay, mga kapatid, mercy over judgment. Ang awa ay nangingibabaw sa paghatol. Because we will be judged by this standard. Lahat tayo ay dadaan. We will be judged. Tayo ay lahahatulan based on our actions in what we do. Our lives should be marked with mercy. Kailangan ang ating buhay ay makikitaan ng awa. Meron talaga tayong awa dahil kinaawaan tayo ng ating Panginoon through our Lord Jesus Christ. Dapat yung awa na natanggap natin mula sa ating Panginoon makikita sa ating buhay. Rather than partiality. Huwag tayong mamuhay na may pagtatangi. Specifically, in how we treat the poor and marginalized. Lalong-lalo na sa pakikitungo natin sa mahihirap at lalong-lalo na sa mga taong hindi napapansin o inaapi o yung palagi nating naririnig, mga taong nasa laylayan ng lipunan. Mga tao nasa baba. We should treat everyone with the same grace God has shown us. Kailangan natin tingnan, ibigay natin din sa iba the same grace that we receive from our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ngayong hapon na to, I pray that God will move in our hearts at magbabago ang ating pananaw, ang ating pag-iisip na ang mga mahihirap ay malapit na malapit sa puso na ating Panginoon. At ito po ang ibibigay ko po sa ating lahat ngayong hapon na to. Matthew chapter 5 verse 7, Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mga kapatid, let us show mercy to each and every one of us, ay hindi lang sa atin dito sa House of Refuge, kundi sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin
sa ating sarili. Mahalin natin ang maghihirap dahil God favors them. Hallelujah. Let us pray. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita ngayong hapon na to. Maraming salamat, O Lord, sa katuruan na ibinigay mo sa amin ngayong hapon na to. Thank you for your presence, Holy Spirit. Lord, let your words, Lord God, be planted deep in our hearts, O Lord God, and this shall multiply, Lord God, 100-fold sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord, to do whatever you have told us to do, Panginoon. Not that we will move beyond our intellectual belief. We will move according to what you have told us, Lord. Tulungan mo kami to show mercy, to love mercy, Lord God. And thank you, Lord, na kami ay nakakatanggap ng awa mula sa iyo. And we will show mercy to others, Lord. And help us to love our neighbors as we love ourselves. Thank you, Father God. We praise you and honor you and thank you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you po. Maraming salamat, Sister Grace. Back to you. Maraming salamat and palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid, sa salita na ating napakinggan ngayong hapon at isa na namang very striking part. Talagang tagus sa laman ang mga mensahe na ating napapakinggan at atin pong naaral. Kasi po talagang ang Panginoon ay wala siyang ibang utos kundi ang pagmamahal. Pagmamahal po ang ating mga message ngayong hapon. Kaya nga sabi niya, love your neighbor as you love yourself. So tayong mga humans, alam mo, tayong mga humans, ito yung mga natural natin na mga disaster sa buhay na mahal natin ang ating mga sarili. Pero ang sabi ng Diyos, as you love yourself, mahalin din natin ang ating kapwa. So yun ang pinaka-the best na matutunan natin na tagus sa laman na hindi filter, mga kapatid, para ang gagawin natin sa buhay, kundi totoo po na talaga tayo ay magmahal. And isa pong napakaganda at malinaw na sinasabi sa kanyang salita sa James 1:22 na lagi po nating isipin na kung tayo po ay namumuhay sa salita ng Diyos at ito po ay ating pinakinggan, ngunit hindi natin ginagawa, dito po tayo nagkakaroon ng problema sa pag-ibig ng Diyos. Remember na ang Diyos ay nagbigay ng pinakamagandang pagmamahal. Kahit na may mga kaganapan sa buhay, let us learn na ang pagmamahal ay isang batas ng Diyos, hindi batas ng hari. At meron po tayong hari na nagbibigay sa atin ng korona pagdating ng panahon. Kaya tayo ay may mga mapapalad kung tayo ay nakikinig sa kanyang salita at atin pong ginagawa, kakahabagan po tayo ng Diyos. Amen? So napakalinaw, mga kapatid, ang sabi ng kautusan na love. Amen? So napakaganda ng message. Hindi ko to na-share man lang sa iba, pero na-experience ko po kung paano po ako dinurog ng neighbor. Kaya until now, I'm praying na mamuhay talaga ako sa salita kasi na-experience ko po na nadurog po ako ng neighbor, ngayon mga coworker, yung mga ganyan na humans. Kailangan hindi lang tayo sa salita, kundi meron din tayong gawa para hindi po tayo madaya sa sanlibutan. Amen? Hallelujah. Tumawa si Sister Sylvia, aking neighbor. Alam na alam niya. Hallelujah. Salamat sa Panginoon at na mahal ko rin ang aking mga neighbor. Amen. Mga taga-Gusa, taga-Muntalban, let us love
para hindi po tayo madaya sa sanlibutan. Yun po ang pagtawag ng Diyos sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Ang aking mother, kumusta? Love po ba ang neighbor? Mag-love tayo sa neighbor, ha? I-pray natin ang neighbor kasi naku, gagastos tayo ng mga kaso dyan. Puti na lang. Sinagot ni Lord. Hallelujah. Ang aking mga panalangin at naputol na yun si ano sa aking buhay. Sana, hallelujah. Thank you, Lord, sa mga salita mo na natutunan. At isa pong mahalagang experience, Lord God, na nawasak po man ako sa neighbor. I'm praying, Lord, na pinatawad na namin ang lahat at amin pong ipa-submit, Lord, ang aming mga puso. Hallelujah. Tulungan mo po, Lord, na kami mga taga-House of Refuge ay matutong sumunod sa iyong salita at gagawin namin, Lord God, hindi lang sa salita, kundi sa pati po sa gawa, para hindi po kami madaya, Lord God, ng sanlibutan. Lord, ikaw ang manguna, ikaw ang Diyos na mangusap. In Jesus' name, amen. And tawagin po natin si Sister Fe na magbabahagi ng ating UPGs. Isa din ang pagmamahal sa kapwa, ang pagpapray ng mga UPGs upang sila po ay mabahagian at makatanggap ng kaligtasan. Sister Pe, huwag ka nang kumontra. Amen. 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 Thank you, Lord. And magandang happy anniversary, House of Refuge Montalban. Yay! Thank you, Lord. Mahal na mahal namin kayo kahit hindi tayo nagkita ng buong Montalban. But the Lord is good and faithful to us all. Amen. So, kaya po, I'm so honored kasi yung preaching today, yun lang masasabi ko. Kaya para sa aking pagmamahal sa aking neighbor, ipag-pray po natin ang ating persecuted country, ang ating neighbor, mga kapatid sa Oman. Yes, ang Oman po, ang Islam ay ang state of religion nila doon. Habang pinapayagan ang mga foreign Christian tulad ng mga Pinoy OFWs na sumamba sa mga itinalagang church compound, pagbabahagi ng gospel sa mga lokal na mamamayan ay pinaka-persecuted po. At ang mga lokal na umani ay nagpasyang sumunod kay Kristo, sinasailalim sila ng matinding pressure mula sa pamilya at lipunan at maaari silang mawala ng trabaho, karapatan o ari-arian dahil sa kanilang pananampalataya. Maraming Christian doon ang kailangang maging underground sa sobrang ingat sa banta ng diskriminasyon at legal na sanksyon. Yan po ang mga kapatid natin doon. At for a reflection, mga kapatid, sa Oman, ang pananampalataya ay hindi laging madalas na ipapakita sa pamamagitan ng malakas na kanta o malalaking banners. It reminds us that God sees the heart, ang ating mga puso, kahit sa pinakatahimik na pagsamba, ang Panginoon ay naroroon. Hallelujah! Sabi nga sa Mateo chapter 18 verse 20, for those 2 or 3 gathered in my name, there am I with them. So hallelujah mga kapatid, sabayan niyo akong ipanalangin ang bansang Oman, ang mga Kristiyano nating mga kapatid. Let us all pray together. Hallelujah, hallelujah. Panginoon Ama, muli kaming lumalapit sa inyo ng may mapagkumbabang puso para sa aming mga kapatid sa Oman. Salamat Ama sa kanilang katapatan at tapang na sumunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok. And Lord,
We pray for your divine protection over the secret believers and those who are facing pressure from their families and the law. Balutin mo po sila ng iyong kapayapaan, Lord, na higit sa lahat ng pag-uunawa. Hallelujah. Grant them wisdom and courage to be the salt and light in their workplaces and community, Lord. Palakasin mo ang kanilang mga loob na kahit sa katahimikan ng kanilang pagsamba. Yes, Lord, ramdam nila ang iyong presensya at ang pag-ibig na buong katawan ni Kristo. Hallelujah. We pray for open doors and religious freedom in Oman. Yes, Lord. Hayaan mo ang iyong biyaya ay patuloy na dumaloy sa bansang Oman. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Thank you, Sister Pe. And sa atin pong pagpapatuloy sa gawain, magtawagin po natin si Sister Mildred Salvador sa pagbabahagi ng tithe offering. Amen. Magandang hapon po ulit sa ating lahat, mga kapatid. At ngayon naman po ay ipakita natin ang ating love kay Lord sa pamamagitan ng ating love of giving. Ang ating verse mo ngayong hapon ay makikita sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to verse 6 to 7 to 8. Okay. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Purihin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, Panginoon. Maraming salamat po sa walang hanggang biyaya at mga pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin. Sa pagkakataon na kami po ay makapagbibigay palagi ng kaloob bilang pagpapahayag ng aming pagsunod at pasasalamat sa iyo. Lord, pagpalain mo po ang aming mga handog upang magamit sa pagpapalaganap ng iyong mga gawain. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng sagana upang kami ay magkaroon ng lahat ng aming mga pangangailangan at maging daluyan po kami ng pagpapala sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa katapatan mo at pag-ibig mo na walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, maluwalhati ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tithes para sa Taiwan. Contact Brother Yu Chang Chu via deposit or pick up. At sa Pilipinas naman po, contact Sister Marilyn Almahar via GCash 0961-612-1030. At sa Alegria naman po, contact Sister Fe or Sister Isabel para sa ating tithes and offering. God love a cheerful and faithful giver. Amen. 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 And napakabilis, no? Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay dadako sa prayer for the nation. So ang prayer for the nation natin ngayon, ako po ang magbibigay ng atin pong basahin sa aklat ng 1 Timothy 2:1-2. Sabi po dito, una sa lahat, 1 Timothy 2:1-2. Una sa lahat, ipinakiusap kong idulong ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin at pagsamo at papasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at mga makapangyarihan upang tayo mamuhay ng tahimik at mapayapang
mapayapa, makadiyos at marangal. Yun po ang atin pong prayer ngayon, na idalangin po natin ang lahat ng mga tao, idalangin po natin ang mga leaders natin upang po tayo ay mamuhay ng mapayapa at marangal. Kasi po kahit meron po tayong mga distraction na hindi natin po maintindihan, but let us remember na mas power po si Lord sa lahat po ng nagaganap sa natin sa buhay. Mas very powerful po si Lord na kumilos kaysa ang tao ang kumilos. But in spite sa mga naranasan natin ngayong pagtaas ng mga gasolina, sabi po ng Diyos, sige maglakad muna kayo or magbisikleta muna. Kasi kami sa Taiwan, sanay na kaming magbisikleta sanay na rin kami maglakad. Kaya nakakatulong din ito sa kalusugan sa Pilipinas, ang pagtaas ng oil. May wisdom si Lord. Maglakad-lakad kung malapit lang. Amen? Yeah, kaya nga magdasal tayo sa mga tao, sa mga leaders natin para bibayaan sila ng isang karunungan na hindi po sila mag-iingay para hindi po tayo mababalisa. Kasi itong pagtaas ng gasolina, tataas na naman lahat. Pati yung pressure natin tumataas na rin dahil nako, kaya mas higit na masaya kung tayo po ay nagdadasal para po sila ay may ganap na kasaganaan, mga protection dyan. So let us pray. Hallelujah, hallelujah. Father God, we come before you today sa aming mga puso na may pagtatangis, Lord God. Linisin mo po, Lord God, ang bansa and ibigay namin po, Lord God, sa iyong kamay at ang mga leaders for God sa mga lahat ng mga bansa, Lord God. We come to you in prayer, Lord God, na ikaw po ang maghawak po sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga isipan, at sa araw-araw na gagawin nila, Lord God, para sa kapayapaan ng mga bansa, Lord, at sa kapayapaan din ng mga tao, Lord God. We pray, Lord God, for all countries and grant us peace, Lord God, and unity, that we may understand each other, Lord God, kung ano ba ang mga threat na nagaganap, ano po ba ang mga pag-ibig na gagawin, at ano po ba ang kalinisan na gagawin mo sa amin, Lord God, lalo na po sa mga leaders. We pray for President Trump, Lord God, na ikaw ang manguna sa lahat ng didesisyon na kanyang gagawin. We pray, Lord God, sa bansa ng Pilipinas, Lord God, sa lahat ng mga tao, Lord God, na marunong po silang umunawa, Lord God, kung may mga nagaganap na pagtaas, Lord God. Rather na mag-argue, Lord God, we pray, Lord God, na ikaw ang magbigay ng wisdom kung paano namin ipasubmit, Lord God, ang mga nangyari na ito. We continue, Lord God, na in the midst of this mga kaguluhan, Lord God, mga distraction, Lord God, we pray, Lord God, na these things, Lord God, will turn into miracle to everyone, Lord God. Blessings for their health, kung may mga pagtitiis dahil may pagtataas. Blessings for their health, kung dumadanas na mas mahal ang mga bayaran, Lord God. We pray for a miracle na maturuan mo sila, Lord God, kung paano mag-budget muna. We pray, Lord God, everything, Lord God, and we submit to you, O Lord God, sa lahat ng mga nagaganap and protects all over communities, Lord God, family, mga generation namin, Lord God, from generation. We pray, Lord God, na hindi namin maranasan ang kagutuman, ang kaguluhan, Lord God, and even division, Lord God, sa pamilya, Lord God, na merong mga problema, Lord God, dahil mahal. We pray, Lord God, na wala po kaming paghihiwalay-hiwalay na distraction na gagawin. Instead, Lord God, kami ay lumalapit, Lord God, lamang sa iyo at pakinggan namin ang iyong salita dahil you are our God na nagpro-provide ng kagalakan, mahabagin at may mga kaguluhan man, Lord, ikaw rin ang magsasalita sa amin. And we commit to you all nations, Lord God, na sila ay magpasusumamo at humihingi ng protection at humihingi din sila ng gabay, Lord God,
sa iyo, Lord God, and we trust you, Lord God, in the midst of everything, Lord God. Ikaw pa rin ang Diyos na mabuti, na magbibigay sa amin ng kapayapaan. At kami po ay mananatili po, Lord God, sa iyong salita. And mananatili po kami, Lord God, sa aming mga panalangin as we continue to walk, Lord God, sa iyong mga gabay. Kaya dalangin namin, O Diyos, ang proteksyon ng bawat isa't isa at ang proteksyon ng bawat bansa at ang proteksyon ng mga leaders, Lord God, at ang mga proteksyon na mga finances na nasa hawakan namin sa aming mga kamay. Ikaw ang Diyos na mabuti kung paano mo po kami kausapin at gagabayan. All this we pray in Jesus' name. Amen. And dadako po tayo sa ating doxology song and closing prayer and benediction sa ating mahal na pastor. Mga kapatid, let us stand and focus po sa ating mga closing prayer at benediction. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Hallelujah. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kabutihan at kadakilaan po, Panginoon. Maraming pong salamat sa anak mo na ginamit mo na nagatid ng mensahe sa hapong ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay niya, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin ko po, Diyos, na maging sa bawat mga nakinig ng salita mo po, Panginoon. Ilagay mo po sa aming mga puso ang pagmamahal na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa buhay po ng bawat isa sa amin na huwag kaming magtangi, Panginoon. Kundi mahalin po namin ang lahat ng mga tao, maging sa aming mga nakapaligid, Panginoon, mga nasa laylayan man, Lord, mga nasa lansangan man yan, ay patuloy na naghahanap ng pagmamahal na nagmumula po sa iyo at gamitin mo ang buhay po ng bawat isa sa amin na yung pagmamahal na ito ay may paranas din po ng bawat isa sa kanila. Salamat sa iyong kabutihan sa hapong ito, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay po ng bawat mga pamilya sa House of Refuge at maging sa Open Heaven. Salamat po sa iyong paghatid ng mensahe mo sa hapong pong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at maganap ang kalooban mo at ito po ay mangyari, Lord, sa mga taong nakapaligid po sa buhay po ng bawat isa sa amin, ang pagmamahal na nanggagaling po sa iyo. Lord, sa hapon ding ito, patuloy ko rin pong dalangin, maging sa buhay po nila Pastor Mario, Sister Beth, maging sa kanilang apo, maging sa kay Sister Sylvia, sa kanila pong pag-uwi, sa kanila pong mga tahanan. Dalangin ko po ang kaligtasan sa buhay po ng bawat isa sa kanila. Tulungan mo po sila, ikaw po mag-drive para sa kanila, Panginoon, upang makarating ng mapayapa sa kanila pong mga tahanan. Ganon din po maging kana Pastor Otes at maging sa kanyang anak. Ihatid mo po sila sa Bulacan ng ligtas na punong-puno ng kagalakan at katuwaan sa kanila pong mga puso. Salamat po sa iyo. Marami pong salamat. Dakila ka sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kapihan na. Ay, kayo dito magkape kayo. Sino yung katabin mo, Sister Sylvia? Anak ni Ate Tess. Si Denden. Anak pa yan ni Ate Tess. Oo. Mga ko anak ni Pastor Otes. Guwapo! Hala, pasaway.
Kristiyano ka pa rin, Pastor Di Will. gwapa man sad si Ate Tess. So may anak siyang gwapo. Amen. Oh. Hindi ko lang nakita kasi kala ko anak ni Pastor Wilfred. Praise God. Glory to God.